So, bali, ito yung Wemos D1. Pag nilagyan natin ng pitik, magiging ganito yung connection niya. So, wala nang ibang paraan, ito lang. Please, pakipollow lang sa procedure at sa mga label na kung saan lalagay yung wirings patungong Wemos D1 or Node MCU niyo. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ito lang yung wirings na dapat gawin. So, itong mga wiring na to is composing of reset, VCC which is the 3 volts, at saka yung ground. So again, reset, 3 volts, your VCC, at may ground. So tatlo lang yan na makakabit mo doon sa Wemos D1 mo. Wala nang iba. At itong panghuli, itong coin bolt, itong color na wire na to, patungo to sa coin slot nyo. Again, itong last na wire, patungo sa coin slot bolt nyo. Pwedeng ipaipit nyo lang sa nut ng coin slot bolt nyo. At good to go na yan. So, since magsasample lang tayo. So, since let's assume na connected na yung sa inyo, na ganito, bali, kabit lang. Ganito talaga yung forma, ha. So, wala nang ibang gawin. Ganito lang muna. Kasi kakabit nyo talaga sa Wemos D1 nyo or sa Node MCU. So, wala nang ibang gagawin. Ito lang. So, next, na gagawin nyo, kuha kayo ng data cable or let's say, charger ng cellphone nyo. Tapos, i-connect nyo yung Wemos D1. On nyo. Dapat i-power yung Wemos D1. So, kakabit ko muna dito. Yan. So, nag-on na yung Wemos D1 natin. Kinakabit ko na. Tapos, naka-plug na din yung cellphone charger. So, yung mangyayari pag kinabitan yan. So, pause ko muna. So, yung mangyayari pag kinabitan ng anti-pitik. Pag pinitikan tong coin bolt na wire, tingnan nyo yung mangyayari. Magbiblink yung ilaw sa Wemos D1. Yan. Yan. So, kada pitik, dapat nagbiblink siya. Meaning, responsive yung Wemos D1. At nagre-reboot yung Wemos D1 or Node MCU nyo. So, ganun lang yung dapat gawin. Pagtapos nyo nang ikabit yung mga wirings patungong Node MCU or ESP32 nyo or Wemos D1, dapat i-testing nyo kung working ba. So, meaning, pag nagbiblink yung ilaw, meaning working yun. So, walang nagiging problema sa wiring nyo. Kasi minsan, pag nag-wiring yung iba, naka-short doon sa ibang mga pins. So, masisira talaga yung Node MCU. So, pakibantayan na lang at pakiiwasang makakabit yun sa ibang pins ng kasi magka-cause yun ng shortage at magka-problema kayo sa Wemos nyo or Node MCU or ESP32 devices nyo.